Kumpiskado sa magkahiwalay na operasyon sa Pangasinan ang nasa 7 bilyong pisong halaga ng umano'y shabu. Nakalagay sa mga pakete ng tsaa mga kontrabando na posible raw isupply sa Metro Manila. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Huwebes nang masamsam sa bypass sa Barangay Pulong, Bugalyon, Pangasinan ang 125 kilos ng umano'y shabu na nakabalot sa mga plastic tea bag. 850 million pesos ang halaga ng mga iyan. Nadiskubre ito sa sasakyan ng inaresto nilang Chinese national at kasabwat na Pinoy. Ayon sa otoridad, inamin ng Chino na nagmula ang mga droga sa binili nitong warehouse sa Barangay Lawis sa bayan ng Labrador at i-deliver sana papuntang Metro Manila. Ang naturang bodega ang nilusob kagabi ng mga otoridad sa bisa ng search warrant. Kung meron pong tao, pwede pong pakibuksan itong gate nyo rito sa harap. Walang nadatnang tao roon pero tumambad ang mas marami pang pakete ng umano'y shabu. Sako-sako at halos 1 tonelada ang bigat. Ang halaga, hindi bababa sa 6 na bilyong piso. Nabigla po tayo na ganito po yung actually, mas pinaigting po natin yung anti-drugs natin. Ang hinala ng PIDEA, posibleng kinukulang na raw ang supply ng droga sa Metro Manila, kaya talamak na namang muli ang distribution nito mula sa iba't ibang probinsya. At isa ang Pangasinan sa mga itinuturing umanong best route sa pagbabiyahe ng droga. Ito kasing Pangasinan is adjacent talaga doon sa usual na delivery route ng pinaghinalaan natin na big international syndicate, yung triad. Kailangan magiging 2 steps ahead kami lagi. And this is a great challenge. Sa kabuuan, nasa 1,020 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nasamsam ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon. Ang PIDEA at PNP, kapwa nag-iimbestiga na at tinutuntuan ang mga nasa likod ng mga kontrabando. Kung this illegal drugs, illegal substance will again plug the community, ano na mangyayari sa mga kababayan natin? Including those that were earlier seized when palutang-lutang dito from the western border of the Philippines, particularly Ilocos Norte, going to Zambales. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras.